So in other words, some may become more successful or more fortunate. So kami po, dito sa locators page, kami po is taga-guide, taga-assist sa inyo. Especially sa mga gustong mag-start ng negosyo. Yan. Pero syempre, magdedepende pa rin ito sa mga participants namin. Kasi yung iba, hanggang sa umpisa lang. Kalaunan, medyo hindi na nagpo-proceed. Diba? So, ang isang advice po namin, dapat kung ano po yung natutunan nyo, dapat within 24 hours, i-apply po natin. Kasi syempre, kapag medyo matagal nating in-apply, may tendency kasi na makakalimutan natin yung ating natutunan, di ba? So, ano na ba ang susunod pag nakalimutan natin? Syempre, ang susunod dyan, tatama rin na tayo. Di ba? So, sayang naman yung effort, time, especially yung monetary na in-invest nyo po dito sa locators page na pag-attend ng webinar, di ba? So, sayang naman po. I-apply na lang din po natin kung ano po yung natutunan po natin. Okay po? So, what's important? Kahit sang industriya, kailangan eager to learn tayo. Mahirap naman kasi mag-offer ng isang produkto kung hindi mo alam kung ano yung ino-offer mo, di ba? So, better po, aralin po natin, especially yung listahan natin kasi yun yung parang bread and butter natin, di ba? Na every time may hanapin tayo, is yung list lang talaga yung makakasagot kung meron ba o wala, di ba? So, ayan. The next is, dapat happy with what you are doing. Kailangan gusto rin natin yung ginagawa natin in order for us to succeed. Ayan. Passion to help others. Kahit sabihin mong mapa-physical man yan, mapa-online man yung negosyo mo, dapat iparamdam natin sa mga customer natin na hindi lang basta-basta benta ito. Kasi malaking impact kapag maganda yung serbisyo natin sa mga customer natin, di ba? Yung referral na sinasabi nila. So, malaking tulong po yun para at least mapalawak pa yung ating network, di ba? Ang ating customer. Ayan. So, dedication. So, ito lang naman ang usual na kailangan na i-remind natin sa sarili natin when we are doing sa pagbibusiness. Familiarization, ayan. No one expects you to memorize the locators list. However, you must go through the list to become familiar with such as, ayan, content such as company name. Actually po, ang i-discuss ko dito sa first topic ko po is regarding sa pag-online selling, sa marketing strategies and techniques. And then sa second part, di-discuss ko naman po kung ano-ano ba yung mga nasa listahan natin. And then, kung paano makipag-transact sa iba't ibang companies. At the same time, i-discuss ko rin po kung paano gamitin yung ating listahan. Okay po? So, ayan ma'am, sir. At least familiar man lang tayo sa mga company name na nasa listahan po natin. Products they carry, ayan. Fine example kasi, di ba, si Unilever. Hindi lang naman isang produkto ang ino-offer ni Unilever, di ba? So, medyo broad ang kanilang produkto. So, better po na bisitahin natin yung mga link ng website o kaya pages nila para at least magkaroon tayo ng idea kung ano-ano ba yung mga ino-offer na produkto ng mga companies. Location, ito po. Actually, Luzon, Visayas, Mindanao naman po yung nasa listahan natin. Kung wala man mismo sa area mo yung hinahanap mong produkto, don't worry po kasi more on deliveries na rin talaga yung mga companies ngayon. By region o kaya nationwide sila nagde-deliver. So, yun po. Yun na ang new normal ngayon. Yung mga company, meron din naman silang mga branches sa iba't ibang location. Ayan po. To further familiarize yourself with the list, so ito po, try po nating bisitahin yung page at saka website nila. So, if you encounter po na if just in case na kapag kinlik natin yung link ng website nila or page, kapag hindi po nag-open, ang suggestion po namin, try na lang po natin na i-direct type po natin yung company name. Pero maging aware po tayo ha, kasi dun po usually nagkakaroon ng scam. So, kapag wrong details po, yung nakuha natin sa social media. So, ang advice po namin dito, kung ano po yung contact details na nasa listahan natin, yun po yung susundin natin. Yun po yung pinaka-pattern po natin. Kasi yun na po yung na-verify namin. Actually, ito po talaga yung service namin sa inyo. Yung right details po, yung binibigay namin sa inyo. Ayan po. So, if you encounter na, if just in case pagka-kinlik natin, totally blackout siya, akala natin hindi na active yung company na yun, di ba? If just in case ma-encounter natin yun, yun nga po yung suggestion namin sa inyo, direct type na lang din po natin yung company name. Hindi po kasi may iwasan na minsan,
pag kinlik natin, blackout talaga. So, hindi may iwasan na may mga link na sensitive po. So, yun po yung advice namin kapag na-encounter nyo po yun. Ayan po. So, posting. Posting begins with the taglines. Actually, dito nyo po kami natagpuan sa aming taglines. Ayan. Ganito rin po yung gagawin nyo. Kapag gumawa po kayo ng inyong taglines, dapat ganito po yung pattern nyo. Taglines attract attention to your post and make people interest to read it. So, lagyan natin ng kailangan makatawag pansin yung ating post. Ayan, yung gagawin nating taglines. Taglines may start as a declaration, but it is usually better to ask a question then followed by an idea. Ayan. Ito po yung sample. Are you tired of selling at a tiny profit margin? We can help you find more suppliers who can give you better deals. O, diba? Kahit sinong makabasa at nito at talagang seryosong magnegosyo, talagang tipong mapapahaw, diba? So, yan po. Fine example na lang din po. Sa letter A, nag-post, dress 150 pesos. Sa letter B naman, nag-post din, dress 150 pesos. Si sexy ka na, gaganda ka pa. So, obviously, kanino po tayo mag-a-avail, di ba? So, syempre, doon tayo mag-a-avail sa pinaramdam nila sa atin, bakit natin to i-avail? Kasi nga, may mapapala sila, di ba? Kung sabaga, mapapakinabangan nila ito. Ayan, dapat ganun yung sample ng ating datingan ng posting. Makatawag pansin, attractive in short. Ayan. Ito po, I hope familiar kayo dito. Usually, yung mga na-encounter ko or nami-meet ko, hindi familiar dito. Pero ito po, itong Sprout Social na to, internal search po ito. So, sinama po namin ito sa aming coaching kasi nga ito way back 2013 since nag-start po kami sa pag-online marketing namin. So, ito na talaga yung isa sa ginagamit naming strategy. So, according to Sprout Social, generally Facebook consumers, goods and services post gets plenty of engagement. So, ano ba yung tinutukoy ni Facebook na engagement? Yan po yung mga tipong likes, shares, comments, ayan po yan. So, sabi ng Facebook, from 8 a.m. hanggang 5 p.m. maraming naka-online, di ba? So, eto po. In short, parang kailangan timingan din daw natin yung right time ng pagpo-post, sabi ni Facebook. So, kami, personal na ginagawa namin everyday, ayan, as early as 6 a.m. in the morning, nagpo-post and share na po kami ng aming produkto or services. Kasi ano ba ang usual na ginagawa ng karamihang tao bago yan bumangon ng higaan? Di ba? Todo browsing muna yan sila. So, syempre kapag nag-post tayo ng ganong oras, masasaktuhan natin na maraming viewers, so marami tayong possible inquiries. Unlike na kapag nag-post tayo ng mga around 9 a.m., di ba, or 10 a.m., so usually, papasok na ng opisina or kung ano-ano nang ginagawa nila sa personal life nila, di ba? So, medyo lesser na lang po ang ating viewers pag mga ganong oras tayo nag-post. Nagpo-post din po kami ng mga around 11:30 or 11:45, yung tipong pa-lunch time, di ba? Marami na naman kasing naka-online na mga ganyang oras. Kahit nasabihin mong nagla-lunch, di ba? So, ang isang kamay, nagdurududud pa rin sa gadgets nila, di ba? So, yun po. Pagdating naman ng 8 p.m., yung tipong patulog na daw, pero nagpapaantok, di ba? At marami pa rin naka-online sa mga ganyang oras. So, yun po ay yung mga right time ng pagpo-post. So, 6 a.m. in the morning, 11:45, or 8 p.m. ng gabi. So, try po natin i-apply din yan sa ating strategy sa pag-advertise ng ating produkto. So, posting again, eto, share your post with friends and families to improve the visibility of your post on social media. So, sabi nga dito, mas better po, yung mga unang maging customer mo is yung mga kakilala mo, yung mga Facebook friends mo, o kaya yung kapitbahay mo, di ba? Kasi, legitimacy check, hindi ka na nila pag-iisipan na scammer ka kasi nga kakilala ka nila. Unlike na kapag hindi tayo kakilala, di ba, medyo no-no. The point na minsan mapag-iisipan pa tayo na scammer tayo, di ba? Saka, syempre, masaklap naman kasing isipin na yung kapitbahay mo is nag-avail pa sa kabilang ibayo na meron ka na palang same product na binili ng kapitbahay mo, di ba? So, syempre, network natin, wag na natin pakawalan. Take advantage na po natin yun. Tsaka, syempre po, na po tayong mahihiya ng mag-post sa ating Facebook ha, o kaya sa ating social media ng ating mga produkto. Actually, ito na yung in demand ngayon eh. Di ba?
na even sabihin mo yung mga artista, malalaking artista, sila Judy Ann Santos, sila Mariel Padilla, di ba? So nag-online selling na rin sila, di ba? Kung dati medyo nahihiya tayo mag-post sa ating wall sa Facebook, di ba? So ngayon ito na po yung in demand. So makisabay na lang din po tayo sa uso. Ayan, nandito po ang pera sa social media. Ayan po. So improving your visibility increases views and engagement. More engagements means more business for you and your client. So posting again, hashtags. I hope familiar po kayo dito sa hashtag na to. Actually, ito pong hashtag na to, parang keywords or search engine ng Facebook. So ito po, importante po ito, napaka-powerful po ito sa ating pag-a-advertise ng ating produkto. Malaking tulong po ito. So, hashtag or keywords that start with hashtag helps people find your post. So, kung napansin nyo po, naglalagay din kami ng hashtag. Ayan, better din po na ilagay natin sa dulo yung mga hashtag para at least professional look po, di ba? Kasi ang sagwa tignan kapag bungad pa lang is puro hashtag na, di ba? For example, naglalagay kami ng hashtag manufacturer, hashtag reseller, hashtag supplier. So, yun kasi yung mga gusto naming mahagip na customer, yung mga naghahanap ng ganun. So, kapag nag-type ang aming customer sa kanilang browser ng supplier, di ba? Lahat ng may word na hashtag supplier is nasa app po. Madali na lang pong makita yung post natin kapag may naka-indicate tayo na hashtag. Kung napansin nyo po, di ba? Kapag may hashtag tayong nilagay, kadikit dun sa word is parang nag-highlight siya ng color blue. Di ba? So, yun po yun, yung use ng hashtag. So, ugaliin po natin maglagay ng ganito. For example, yung produktong binibenta mo is related sa clothes. So, lagyan na lang natin ng mga hashtag clothes, hashtag shorts, or kung ano ba yung brand ng ino-offer mo sa social media mo. And then, maximum of 30 characters lang din po ito ha. So, kapag lampas na po, hindi na siya nag-highlight. So, maging aware din po tayo doon. Ayan. So, ito po, importante din ito, yung picture. Ayan. Iwasan po natin yung sobrang liwanag na parang tipong kukunin na ng ulap. O kaya yung blurred na picture. O kaya, usually kasi, di ba, yung karamihan, pag nag-post yan ng picture, ay naku, ang background. Hindi naman sa ano, di ba? Maging aware din tayo kasi usually yung iba, nagpo-post yan, nandyan na yung mga background nila, yung mga plastic o kaya may mga nakasampay na kung ano-ano, diba? So iwasan natin yun. Malaking tulong po kasi kapag yung picture na i-attach natin is quality. Actually, based on our research, ayan po, malaking tulong po kapag quality yung picture na ipopost natin. Marami kasing tao na una silang na-attract sa picture. Ayan, actually ako, isa na ako, aminado ako doon, na kapag habang nag-scroll ako, pag nakita ko yung picture quality, ay, dun ko lang binabasa yung content, di ba? Kasi nako-curious ako. Ayan. So, malaking tulong din po itong picture na ito. Total, mga high-tech naman na po yung mga picture natin. Try na lang din po natin i-edit ng bongga, di ba? Para at least maging quality yung photos na ipopost natin. Ito po yung sample ng picture. Ayan, di ba? Kaiga-igayang tignan. Ayan po. Kung first time nyo po at wala pa kayong gaanong picture ng inyong produkto, pwede rin naman kayong kumuha ng mga sample photos sa Canva. Ayan. Pansamantagal. Anyway, pansamantala po, di ba? Pwede tayong kumuha ng picture doon. So, hindi tayo, walang magagalit sa atin kapag kumuha tayo ng picture doon kasi free photos po yun. Ayan po. So, iwasan din natin ito, yung i-screenshot natin yung picture. Marami kasi kaming nakikita ng mga online seller. So, kapag nagustuhan nila yung picture, i-screenshot nila, then ipopost na nila ng ganito. So, parang napaka-unprofessional tignan. So, iwasan po natin ito. Diba? So, malinaw dito, pagdating sa mga gilid-gilid niya, may mga black spot. So, iwasan po natin yan kasi unprofessional look po. Ayan. So, ito po, actually, hindi tayo networking dito ha. So, ito po ang definition ng networking sa locator. As a locator, networking is an important part of the job. Networking is finding people or a group of people who will help you connect to sources and resources. So, I hope may mga nasalihan na rin po kayo ng mga groups tulad ng Quezon City Buy and Sell, Cebu Buy and Sell, basta related sa mga buy and sell, salihan po natin. Better din po yung mga salihan natin is yung mga tipong mga 20,000 pataas yung members nila.
And then, wag po tayong matatakot na mag-join as many as group as we can kahit saang location yan. Kasi po, yung mga member dyan sa mga groups na yan, iba-iba rin naman kasi sila ng location. So, tulad ko, member ako sa Cebu Buy and Sell, pero hindi ako taga Cebu, di ba? Taga Metro Manila ako. So, ayun po, tulad nga ng sabi ko, better kung 20,000 pataas yung members. Kaya ko po kayo pinapa-join dyan. Kasi nga po, di ba? Kapag member tayo dyan, pwede tayong mag-post o kaya mag-share ng ating produkto dyan. So, syempre, kapag nag-post tayo dyan, for example, si Quezon City Buy and Sell, di ba? Ang member nila dyan is 1.2 million kung hindi ako nagkakamali. Ayan. So, pag nag-post tayo ng ating produkto dyan, di ba? Imagine mo, 1.2 million makakita ng post mo. Di ba? Imposible ni isa is walang mag-inquire sa'yo. And then, reminder lang din po, bago tayo mag-post ng ating produkto doon, dapat po, basahin muna natin yung mga policies nila. Kasi may mga groups na, tulad niyan, si Frozen Foods Buy and Sell, ang mga ina-approve po nila na post is, syempre, related lang sa foods. Pag hindi related doon, hindi nila inaaprobahan. So, sayang naman kapag share tayo ng share doon tapos hindi naman pala naaprubahan, di ba? Sayang lang yung effort natin. So, basahin po natin yung mga policies nila. And then, better din po kung maglagay tayo ng word na tipong hashtag PTPA, permission to post to the admin. Parang respect na lang din natin sa mga group member or admins ng mga groups na hopefully aprobahan nila yung ating post. Ayan, kasi hindi tayo scammer, legitimate tayo. Ayan po. So, ayan, additional din po pala ito, yung picture na ipopost natin, iwasan po natin ito. Ang tawag po dito, watermarks. So, yan po, usually yung watermarks na yan, company name po yan. So, syempre, for example, kung ako mag-a-avail ng bultuhan, diba? At nakita ko, yung picture na pinost nyo is merong nakasulat yan na company name. So, obviously, hindi na ako mag-inquire sa'yo. Didiretso na lang ako dito. Diba? Ganito na lang po ang gawin natin. Ayan. Plain lang po yung ipopost nating picture. Diba? What I mean is, wala siyang nakasulat na watermarks. Para at least ma-hook pa rin talaga natin yung mga customer natin na sa atin sila mag-a-avail. Ayan po. Just a simple reminder lang po ha, sa aming mga nako-coach. Maging aware din po tayo sa ating image sa social media. Ito kasi yung isang ginagamit ng mga customer as pag-legit check. So talagang hindi may iwasan, nakakalkalin nila yung ating social media, which is especially yung Facebook natin. Diba? So dapat po yung at least yung profile picture natin dapat looks professional po, 'di ba? Kasi syempre if we are entering sa pagbi-business, dapat looks professional ang datingan natin para at least pagkatiwalaan po tayo ng mga kausap natin. Ayan, yung mga ayaw nating i-share sa madlang people na post natin, better po ay only friends na lang natin, di ba? O kaya i-hide na lang din po natin. Iwasan natin yung tipong mga naka-sleeveless o kaya naka-chinelas, di ba? Baka mamaya tayo pa yung unang mabenta kapag naka-sleeveless lang tayo. Ayan. So, simple reminder lang po yan. Tsaka isa po, ganito po. Nung nag-inquire po kayo sa amin, di ba? Ang usually na nare-receive kasi namin na unang tanong sa amin is typical how. Di ba? So, ano po yung napansin nyo nung nag-reply po kami? Di ba? Parang instant novela, parang system generated, auto-response, auto-reply, di ba? To the point na yung iba, nakaka-receive pa nga kami ng message na, can I talk to a human? O di ba? Kala nila hindi human yung kausap nila sa sobrang bilis namin mag-reply. So, ganito po. Siyempre, kapag nag-start tayo ng pagnenegosyo via social media, better po, as much as possible, ma-replyan po natin agad yung mga inquiries natin. Hindi kasi may iwasan, di ba, kapag matagal tayo mag-reply, ano na lang kaya iisipin ng mga customer natin? Iisipin nila, ay matagal mag-reply yan. Baka mamaya matagal din yung serbisyo nila. Di ba? O kaya, ay matagal mag-reply ang seller na yan, yung kausap mo. Doon ka na nga lang sa kabila. O di ba? Sayang naman. So, dapat sa atin na sila unang nag-inquire, wag na natin silang papakawalan. Ayan. I-value natin yung mga nag-i-inquire sa atin kasi yan na yung mga possible talaga na mag-a-avail ng produkto or services natin, di ba? So, ayan po. Ang strategy po natin dito,
Actually, yan at yan lang din naman ang unang question ng mga customer, di ba? Typical how, location, products, mode of payment. Ay nako, pag naka-receive na tayo ng mode of payment, replyan na natin agad yan kasi baka mamaya sa kabila pa magbayad yan. So, ang gagawin po natin dito, para hindi tayo mahirapan, gawa na po tayo ng script. Ayan po. I-save na lang din po natin sa gadgets natin o kung saan natin madaling ma-access yung ating script para at least kahit sabihin mong naglalakad tayo sa labas o kung ano-ano mang ginagawa natin, di ba? Naka-receive tayo ng typical how na inquiry, di ba? Ay, teka lang, asa na ba yung ano dito? Sinave ko dito, copy, paste, then send, pack. O, di ba? Ganun lang kadali ang buhay nating mga online seller. Huwag na nating papahirapan pa. Di ba? Yun at yun lang din naman ng unang tanong ng mga customer. Eh. Paghandaan na po natin. Di ba po? Kung sabaga kailangan may bala na tayo. Prepared na po tayo para kung ano man yung possible na itatanong nila, is ready na tayo. At hindi tayo mahihirapan na magdurudot-dot ng nobela. Di ba? Ayan po. So, actually, yung mga companies na nasa list natin, provided with contact number, email, website, even yung location po, nasa listahan na rin po natin. So, iba-iba po sila ng proseso. Ayan, may mga companies na mahigpit, may mga companies din na okay lang na to follow yung mga requirements. Ayan po. May mga companies din na kahit na walang requirements is okay lang. So, ang tinutukoy ko po dito na may requirements, syempre kapag malakihang transaction na. Tulad niyan, kung gusto nyo maging distributor sa area nyo. Obviously, yung mga companies, hanapan po kayo ng business permit. At the same time, minimum order. Tsaka, syempre kapag malakihang transaction, syempre, hinihingan tayo ng business permit, diba? Kasi kahit nga sabihin mo nga lang, candy nga lang yung i-avail mo, may tax na eh. What more pa kaya kung malaki ang transaction na yan? So, ito po yung i-discuss ko is kung paano makipag-transact sa iba't ibang companies. Ayan. Especially kapag malalaking transaction. Pero, again, may mga companies na hindi mahigpit ha, na okay lang na no minimum order, at the same time, okay lang na walang requirements. Pero itong i-discuss ko ngayon is kung talagang naghahanap yung companies na tinarget natin na makikipag-transact tayo para kumuha ng produkto nila. Yan. Para sa mga nagtatanong bakit retail price ang binibigay sa inyo through social media or messenger or website ng mga companies, this is because hindi nila i-reveal ang distributor o kaya dealer price ng produkto nila sa Facebook or social media or website. Dahil consider na retail channel of sale lang ang Facebook or website. Again, for example, kapag si Unilever nag-post po sa Facebook nila, obviously, ang ipopost po nila dyan is pang retail price. Dahil nga po, consider na retail channel of sale lang ang Facebook. So, ito po ang advice namin. Kung serious po kayo to be in business with the company na napili ninyo, pakitawagan po sa phone nila. May mga companies na landline only. So, gawa na lang din po tayo ng paraan para at least ma-reach natin yung mga companies na tina-target po natin. So, kapag tumawag kayo, maaari ninyong tanungin kung paano maging distributor o kaya dealer ng produkto nila. So, karamihan ay hindi basta ibibigay sa inyo ang distributor o kaya dealer price hanggat hindi kayo nagsasubmit ng requirements. So, malaki ang transaction po ito ha. So, usually via email naman po sinisend yung mga requirements. Usually, kailangan ng approval mula sa company bilang accredited distributor o kaya dealer. So, bultuhan ng bilihan. May minimum na bilang na produkto na dapat bilihin para mabigyan ng distributor o kaya dealer. Ayan. So, yung mga companies, naka-attach naman na po yung application form nila sa Facebook or website nila. So, hanapin na lang din po natin, download natin. And again, before po nating isend yung application natin sa mga companies na target natin, as much as possible, kailangan ma-reach po natin via call. Ayan, dapat matawagan po natin sila. Para at least aware po sila na magsisend po tayo ng application. As much as possible, iwasan din po natin yung magsisend lang sa messenger o kaya text kasi syempre, we are dealing sa malalaking companies. So, we expect bulk inquiry rin sila.
So, maaari pong matabunan talaga yung ating inquiry kapag nag-text lang tayo. So, patience is a must, di ba? Kapag hindi nila nasagot yung tawag natin ngayon, so try na lang din po natin later hanggang ma-reach po natin yung company po. Yung Facebook page and website are for your reference only. So, yan po ha. Huwag po tayong magre-relay sa presyong pinopost po nila sa Facebook or website. So, ganito po. Kapag ka nakipag-transact po kayo or tumawag kayo sa mga company, as much as possible kung ano po yung gusto nyong maging, dapat yun po yung i-request nyo. Kasi unang-una, hindi manghuhula yung mga companies. So kapag tumawag tayo, diretsuhin na natin. Paano po ba maging distributor? Ano-ano po ba yung mga application nyo? At magkano yung minimum order? Or paano yung process nyo? So dapat ganun po yung ano natin sa kanila, approach natin. Kasi kapag nag-request lang tayo ng typical price list, 'di ba? Ang usually na sinesend po nila diyan is pang retail price, 'di ba? Kasi unfair naman din po ito sa mga nauna nilang distributor na dumaan sa proseso, 'di ba? Tapos kayo, ngayon lang kayo tatawag. Syempre, obviously hindi kayo bibigyan ng pang-distributor agad. Kailangan dumaan muna kayo sa proseso po. Ayan po. Ito po ha, para lang sa mga malakihang transaction to. Actually, meron kaming mga customer or mga nakapag-avail na ng service po namin na binabalikan kami na direct na daw po sila sa manufacturer pero no minimum order. Diba? At the same time, hindi na sila hinahanapan ng mga any business permit. So imagine mo, may mga ganun palang company sa listahan natin. So hanapin lang talaga natin kung sino yung mga companies na yon. As much as possible, hindi po kami nagpipinpoint din ng mga companies or hindi kami nagre-refer. Kasi kayo pa rin po yung mamimili kung kanino nyo gustong makipag-transact. Kasi baka mamaya i-refer namin si ganito. Tapos dun pa lang sa pakikipag-transact nila, usually nga, 'di ba? Yung ang mas masungit pa nga is yung mga secretary. Compare sa mga business owner talaga. So, doon pa lang, baka mamaya, ni-refer namin kayo, tapos hindi nyo nagustuhan yung ugali ng kausap nyo, di ba? Kaya, as much as possible, pusuan nyo na lang kung kanino nyo gustong makipag-transact. At the same time, piliin natin. At saka yung, yung price list po pala, hindi kami nagbibigay ng price list. Kasi syempre, yung talagang price, manggagaling po talaga yan sa companies. Diba? Kasi sila yung magde-decide kung pang-distributor. Baka mamaya ang isend naming price sa inyo is pang-distributor. Pero hindi nyo naman na-reach yung minimum order nila. So may pagkakaiba pa rin sa presyo. Kaya hindi na po kami nagbibigay ng price. Ayan po. So yung nasa listahan po pala natin ha. Ganito, for example, gusto nyong maging distributor sa area nyo. Tumawag kayo sa main ng Unilever na lang kasi siya yung kilalang ng company. Ayan. So, for example, tumawag kayo sa main ng Unilever. Ayan. Tapos, sinyo na-reach yung minimum order nila na 500,000. Ang gagawin po ng companies na yan, i-refer po nila kayo sa mga accredited distributor nila o kaya sa mga marketing arms nila na nag-a-accept ng below minimum order. Huwag po kayong matatakot makipag-transact or tumawag sa pinaka-main nila ha, kasi hindi po nila kayo iisnabin. Sino ba namang negosyante ng ayaw ng benta? Diba? I-assist at i-assist pa rin po nila kayo. Okay po? Ayan. So, eto naman po, yung nasa listahan natin. Ganito po yung right use ng ating list ha. For example, ang hinahanap mo is related sa clothes. So, hanapin lang po natin yung clothing category. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, parang nasa column C po siya nakalagay. Yung mga category niya, kung clothes ba yan, hardware ba yan, pet supplies ba yan. So, nandun po sila sa column C. So, yun nga, clothes yung negosyo mo. So, dun lang tayo mag-focus sa clothing category. Wag na po nating iisa-isahin from top to bottom, di ba? Kasi talagang sa sobrang marami yung nasa listahan natin, talagang nakakahilo eh. So, for example naman, ang hinahanap is related sa hardware. So, doon lang po tayo mag-focus sa hardware category. Okay po? Ayan. So, yun po, may dalawang company lang po pala ako na i-highlight. Kasi nga, di ba, unang message pa lang namin, yung mga illegal businesses or services are not included on our list. As much as possible, yung mga members namin, ayaw namin silang mapahama. Ayan. So, kaya po, wala ito sa listahan namin kasi nga illegal po sila.
Ayan. Ang isa na po na wala sa listahan namin is yung mga related sa mga ukay bales. Yung mga used clothes. Ayan po. Wala po yan sa listahan natin. Bakit po illegal yan? Actually, lagi po kasi silang nasasangkot sa may mga nakasiksik na mga illegal drugs, di ba? Paano na lang kaya kung ni-refer po namin kayo doon sa importer at nasaktuhan po yung produkto na dumating sa inyo is may nakasiksik na illegal drugs, di ba? Medyo mataas po yung risk ng mga ganong negosyo. So, maliit man yan o malaki yung negosyo natin, pag nasaktuhan tayo na nahuli tayo ng mga kapulisan or DTI, parehas pa rin kaso yan. Ayan, mahuhuli or makukulong pa rin po tayo. Ayan po. Isa pa po na wala sa listahan natin is related sa mga top graded bags. Ayan, bakit po sila illegal? Kasi nga po, nagre-replica sila ng produkto. Yan po yung mga tipong mga Louis Vuitton, Chanel, mga ganon, yung mga Gucci, ayan. So, wala po yan sa listahan natin. Even sa Lazada o kaya sa Shopee, wala po yung mga top graded bags. Kung talagang gustong-gusto nating magnegosyo ng bags, nandiyan naman po yung How Are You bags o kaya yung mga gawang Marikina. Ayan po, marami po yan sa listahan po natin. So, may mga warehouses din tayo ng mga ganyang bags. So, yan, legitimate po yan na negosyo, yung mga bags na yan. So, marami rin naman po tayong mga negosyo na pwede nating pagpilian. I mean, yung mga products na pagpilian, di ba? Huwag na po nating isasangkot yung sarili natin sa mga illegal businesses. Total, di ba? Ang gusto lang naman natin dito, kumita. Bakit pa natin masasakitin yung ulo natin na isasangkot pa natin yung sarili natin dyan, di ba? So, marami naman po tayong pwedeng pagpilian na negosyo. Actually, yung nasa listahan natin is over 4,000 companies. So, marami po tayong mapagpipilian na talagang legitimate companies po. Actually, yung mga nakikita namin na medyo patok, ayan, na pumapatok, di ba, is yung mga related sa mga packaging materials. O kaya, yung mga food container, ayan po. So, malalakas din yan. Even yung mga rebranding po, kung familiar kayo sa rebranding, yung you can use your own name, di ba? So, meron tayong mga rebranding ng mga shoes, sleepers, makeups, o kaya yung mga dishwashing soap, yung mga liquid soap, di ba? So, yan, marami tayong pwedeng pagpilian po. Even yung mga beauty products ng mga rebranding, marami rin po yan sa listahan natin. Pili na lang din po tayo ng mga produkto na legal talaga, na walang huhuli sa atin. Ayan po. So, dito po, sa locators page, ang goal po namin dito is makatulong po sa inyo. At saka, maibigay po namin yung right na talagang details ng mga companies po. Okay pa?